Ang lihim ng lumang resort sa Batangas. Noong dekada 80, isang sikat na beach resort sa Lian, Batangas, ang palaging laman ng mga travel brochures at TV ads. Tinawag itong Costa Lumbre, nang ibig sabihin ay baybayin ng liwanag. Pero sa likod ng ganda nito, may itinatagong dilim. Isang gabi ng Abril, isang batang babae ang biglang nawala habang naglalaro sa dalampasigan. Sinundan ito ng sunod-sunod na misteryosong pagkamatay sa resort. Isang lifeguard na nalunod sa sariling swimming pool. Isang staff na natagpuan sa loob ng freezer. At isang bisitang babae na tumalon mula sa ikatlong palapag nang walang dahilan. Mula noon, tuluyan ng isinara ang resort. Taong 2021, halos isang taon matapos ang kasagsagan ng pandemya, apat na magkakaibigan na nagkakilala sa college ay sina Ivan, Dian, Marky at Shara ang nagplano ng isang weekend getaway para sa reunion. Guys, may nahanap akong resort na sobrang mura. Exclusive pa, para lang daw sa atin. Sabi ni Marky habang hawak ang cellphone. Pinapakita ang ilang blurred photo sa Facebook page. Napakunot noo si Lian. But parang luma. Nagagamit pa raw. Basta, mura at isolated. Hindi tayo magugulo. Wala bang review? Tanong ni Shara. Meron, kaso mga luma na. 2018 pa. Pero sabi ng kaibigan ko sa Batangas, open pa rin yan under new caretaker. Hindi na nagtanong pa si Ivan. Palagi siyang game sa adventure, lalo na kung may halong panganib. Pagkarating nila sa resort, tumambad sa kanila ang kalumaan ng lugar. Ang tarangkahan ay kalawangin. Ang main building may mga bitak sa pader. Ang signage ng Costa Lumbre ay halos nabura na ng panahon. Pagbaba pa lang ng van, naramdaman na agad ni Shara ang kakaibang lamig. Ang weird ng hangin, ang bigat sa dibdib. Pumasok sila at sinalubong ng isang matandang lalaki na nagpakilala, Mang Ador, ang caretaker. Matagal na tong hindi napapasyalan. Kayo ang unang bisita ngayong taon, ani niya habang paika-ikang naglalakad. Napansin ni Ivan ang mga palamuting lumang-luma, mga larawan ng resort nung kasikatan nito, mga antique furniture, at mga painting ng dagat at bulaklak na tila nakatingin. Itinuro ni Mang Ador ang kanilang kwarto. Malawak ito, may 4 na kama, may veranda na may tanaw sa dagat. Pwede kayong maglibot, pero pagsapit ng 10:00 ng gabi, huwag na kayong lalabas ng kwarto. Huwag niyong bubuksan ng bintana kahit may kumatok. Gabi ng Sabado, nasa veranda sila, umiinom, nagtatawanan. Napansin ni Ivan ang isang sulok sa may puno ng balete. Tila may silhouette na nakatayo. May tao doon? Tanong niya. Wala, baka anino lang, sabi ni Lian. Pero nang silipin nilang muli, wala na ito. Pagpasok nila sa kwarto, sinundan sila ng malamig na simoy ng hangin, kahit sarado ang bintana. Guys, amoy niyo yan? Parang bulok na isda, ani ni Shara habang tinatakpan ng ilong. Pagsapit ng 10:00, mahimbing na ang lahat. Maliban kay Ivan, hindi siya makatulog. Maya-maya, may marahang pagkatok sa bintana. Tok! 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 Tumayo siya. Paglapit, may nakita siyang batang babae sa labas. Nakaputi, nakatayo sa gitna ng dilim. Basang-basa ang buhok at nakangiti. Pero ang ngiti na yun ay punit, parang pinilit na sinaksak ng ngiti ang kanyang pisngi.
Kinabukasan, ikinwento ni Ivan ang nakita. Hindi siya pinaniwalaan. Pero habang nag-aalmusal sila, napansin ni Shara ang painting sa dining area na isang batang babae na nakaputi, nakatayo sa harap ng dagat. "Ito yung nakita mong bata?" tanong ni Shara. "Oo," sagot ni Ivan. Biglang nanindig ang balahibo. Pinuntahan nila si Mang Ador. "Siya si Lucia," anin niya habang inaayos ang lumang photo album. "Anak ng dating may-ari ng resort. Nawala siya dito. Kinabukasan, nalunod. Pero hindi nakita ang bangkay. Mula noon, dito na siya namaliki." Pagsapit ng hapon, nagpunta si Marky sa lumang pool area. Gusto lang niyang mag-photoshoot, sabi niya. Matapos ang halos 1 oras, hindi pa rin siya bumabalik. Hinati nila ang grupo, si Ivan at Shara sa kaliwa, si Lian naman mag-isa sa main building. Sa pool, nakita ni Ivan ang cellphone ni Marky, basa. At sa dulo ng pool, may basang yapak. Sinundan nila ito papasok sa lumang gym. At doon nila narinig ang isang tunog ng sayaw. Mga yapak sa kahoy, malamyos, paikot-ikot. Pero walang musikang tumutugtog. Pagpasok nila sa gym, naandon si Marky. Nakasayaw. Pero ang kanyang mata ay puti na lamang. Wala siyang ulirat. At bigla siyang puminto. Dahan-dahang bumagsak sa sahig. Nanginginig. Isinugod nila ito pabalik sa kwarto. Nang mahimasyans ay iyak ito ng iyak. May boses na nagsabi, "Sumayaw ka. Sumayaw ka. Hanggang mamatay ka." Sa loob ng kwarto, nagdesisyon silang magbantay. Hindi na sila pwedeng magpaiwan. Pero pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, may umalingaw-ngaw na sigaw sa itaas. Si Lian! Nakita nilang si Lian ay nakatayo sa veranda, halos mahulog. Paulit-ulit nitong sinasabi, "Lumungunod siya! Tinatawag niya ako!" Hinawakan siya ni Ivan, pero paglingon ng babae, hindi na si Lian ang kanyang mukha. Mukha ito ng isang bata, si Lucia. Bumalik sila kay Mang Ador at doon na isinalaysay ang buong katotohanan. Ang Costa Lumbre ay itinayo sa ibabaw ng dating sementeryo. Ang mga bangkay hindi hinukay. Isa doon ang bangkay ni Lucia, anak ng isang manggagamot na sinunog ng mga Kastila. Ipinangako niyang babalik siya at kukunin ng sinumang magtangkang pasukin ang kanyang lupa. "Bakit niyo pa kami pinatuloy dito?" galit na tanong ni Ivan. "Dahil kailangan ng alay. Kailangan ng 4 para tuluyan ng makalaya ang espiritu sa lupaing ito." Isa-isa silang nauubos. Si Marky hindi na bumangon kinabukasan. Si Lian naman, wala na ring malay. Hanggang sina Ivan at Shara na lang ang natira. Nagdesisyon silang tumakbo sa labas ng resort. Ngunit sa daan, isa-isang sumindi ang mga ilaw ng bawat cottage. At mula sa bawat pintuan, lumabas ang mga nagsasayaw. Hindi sila tao. Mga nilalang na walang muka. Parang pagsamasamahin mga alaala ng mga kaluluwang nalunod, nasunog o pinatay. Tumakbo sila patungo sa dagat. Sa mismong dalampasigan, nakatayo si Lucia. Hinarangan sila. "Dito kayo magtatapos. Dito kayo sasayaw. Habang buhay." Isang linggo matapos ang insidente, isang grupo ng mga environmental volunteers ang nakarating sa Costa Lumbre. Wala silang natagpuan kundi 4 na pares ng tuyong yapak
sa may buhangin. Sa gitna ng lumang resort, narinig nila ang tunog ng sayaw. Walang musika, walang tao. Pero ang hangin ay nagsasayaw.